Ikinalulugad naming ihandog sa inyo ang mundo ng mga kwento hinggil sa tagumpay ng mga manggagawa ng IMS. Ang mga kahanga-hanga individual na ito ay nagpatuloy ng kanilang mga landas tungo sa tagumpay na nagpapakita ng walang limitasyong potensyal sa kanilang kakayahan. Panoorin natin at tuklasin ang paglalakbay nila tungo sa kanilang hangaring umunlad gamit ang kanilang dedikasyon at pagsusumikap. Magandang araw. Ako nga pala si Crispina Balaba. Isa sa Executive Officer 2 ng Integrated Management Services or IMS. Pinanganak sa Makati. Then, nakapagtapos ng high school sa Pamantasan ng Makati. Ng aking pagtatrabaho bilang isang salesman sa pinakamalaking department store sa Pilipinas. Aking asawa ay si Shirley Luis Balaba at meron akong 4 na anak. Si Giancarlo, Gian Gabriel, Gian Leo, and Jaslyn. Nakilala ko ang aking may bahay ay sa department store. Dito kami nagkita. Niligawan ko siya at sa kabutihang palad, ako naman ay sinugot niya. Kinasal kami sa Imus, Cavite at napakagandang kasal na yun. Ang nagkasal sa amin si Mayor Maliksi yung panahon na yun. Then, nagsama kami sa Kupang, Muntinlupa, tinayo namin ang aking pamilya doon bilang start ng isang pamilya. Sa una, masarap. Siyempre, mahirap. Yan yung kung paano ka mag-start. Palaki ng mga anak ko, anak namin, no? Andyan na yung naghahanap ko ng trabaho, hindi ako matanggap dahil isang high school graduate lang ako. Dahil panahon na yun, ang tinatanggap ay talagang college level. Sa puntong ultimo 5, duling wala talaga ako pera sa pitaka, no? Umabot sa punto na mga gulay ng aking kapitbahay pinagkukuha ko para makasupply lang kami isang araw. Mga lakal, kumuha ng mga karton, tanso, plastic, mabakal, nag-ipon ko yan para makabili lang ng konting tinapay, soft drinks. Ganoon ang mga naranasan ko sa buhay. Ang hirap eh, kasi lumalaki yung aking pamilya. Nandiyan yung mga gatas, pangailangan ng mga gila, talagang hirap. Ngayon, napakaganda naman nung dating 2000, pagpasok ng 2000. Dahil yung time na yun talagang hirap na hirap ako kumita dahil sa kita ng aking nasa department store ako noon na hindi talaga sapat. Coincident, meron akong kumpadre na nagsimula sa IMS. Kilala yung Integrated Management Services, yung IMS. Kataon na opening ako noon, papasok ko ng mga around 8 o'clock at nakasulubong ko yung aking kumpadre. Tinanong ko siya na siya saan galing at tinanong niya ako kung saan ako papunta. Sabi ko, papasok pa lang ako. Kumpadre, ikaw, kamusta? Siya ay, sabi niya sa akin, pauwi na siya. Anong sabi ko sa kanya, napaka-aga ang inyong pag-uwi, kumpadre. May patutunguhan ang pagpasok ko sa IMS. Alas 5 pa lang, gising na ako. Pumupunta na ako ng school. Pinaghahati ko eh. Pinaghahati ko yung oras. Kasi kailangan eh. Kailangan kumita para sa pamilya. Wala pa akong sa isip nung kundi focus talaga. Trabaho, department store, company, IMS,
income, pamilya. Yun ang aking focus doon, no? Ngayon, dumating yung time na 2005, 2006, pinapapili na ako ng IMS. No? Na saan ba ako? Kasi during that time, may mga offer ang IMS at lumalaki na magkakaroon ng promotion. Andiyan si team leader, andiyan si special supervisor. Isa ako isang mapalad na napili nila. Siyempre, tinanggap ko ang offer ng IMS noon. Tinanggap ko, hinarap ko, at pinatunayan ko naman na karapat-dapat na maging part ako ng IMS. Sa kinikita ko naman ngayon, di ako mapapakaniwala, no? Na ganun pala, na tunay pala siya sabi ng company ng IMS, Unlimited Income. Dati, basic salary ako, nasa department store, 15, 18, proving supervisor na ako nun eh. Kaya lang, lunit ko, di nga sapat, no? Yun, ngayon, natatamasa ako dahil sa paghihirap ko sa pagtatrabaho bilang team leader, supervisor, naging manager, naging executive officer to sa tulong ng aking mga tao, no? Inabot ko ang 6 digit na sinasabi nila. At totoo naman. Kaya nabili ko yung aking bahay, kuha ko ng property sa Cavite, kabila, soon, pinapark ng aking sasakyan, makukuha ko na rin sa awa ng Diyos. Meron akong 2 sasakyan na dati, second hand lang, ditulak, merong tinatawag na Nissan eh. Nissan sira, Nissan walang gas, ganon. Yan na lagi yung kasama. At alam na yan, alam ng mga tao kayo na dati ko mga kasama. Ano kayo? Sa aking munting bahay. Welcome. Tuloy po kayo sa aking munting bahay. Ayan. Way from 2010, 2011. So, ang aming simple ang pamilya.
Mr. Okay, ngayon, guys, highlight lahat ng mga third one. Behind of my success, sa aking mga marketing executive, nandiyan aking assistant executive officer, James Garcia, Jacqueline Paglinawan, John Martin Balabat, ang aking executive officer, Shirley Balabat, Mr. Rafi Piesca. Salamat sa kanila dahil nakuha namin yung tamang pamaraan ang aming talong. Okay. I'm James Garcia from Integrated Management Services, Assistant Executive Officer, at ang aking mabuting may bahay. Jonalyn Balaban. I'm FE, 10 years, kapatid ng manager namin, Leonidas Balaban. Tagal ko sa IMS, more than 60 years. Ito yung aking mga naadika. Nagkaroon kami ng sarili kong bahay. Naka-achieve din ako ng aking pangarap na sasakyan. Noon pa man, akin ang pinapangarap ko pa. Bali, good morning. Oplas and Martin Balabat. KO. Yun nga. Bali sa 15 years sa IMS, then ngayon, nakapundar ako ng sakyan. And then, ito nga pala ang aking pangalan ng anak, na si Mr. Giancarlo Balabat, ang kauna-unang Mega Million Nurse Marketing Executive. Yes, Giancarlo. Okay, I'm Carlo Ruiz Balabat. Yun, Marketing Executive ng from IMS, Integrated Management Services. And nag-start ako dito way back 2021. Yan, kasagsagan ng pandemic. Yan, medyo mahirap yung pinagbulan ko yung beginning ng journey ko dito sa sa IMS. And kahit pa paano nakapag-adjust dahil sa tulong ng aking and grade ng aking manager / father, Sir Leo. And yun, dahil sa patuloy ng aking journey dito sa IMS, and yon, ako'y nagawaran ng Millionaires Award. Yan. And hindi naman magiging posible yon kundi dahil sa aking team and aking mga managers. Sa nangaran ng marketing, kailangan may tiwala ka sa sarili mo na kaya mo. May tiwala ka rin sa kumpanyang pinagtatrabuhan mo. Kailangan lagi yan, no? At marunong sumunod sa mga leaders.